Teka, Vincent! Ba't naman mga tropa mo ang aalili sa'yo? Nagpatuloy muli si Robin sa ginagawa at mas bumilis pa ito. Hindi naman nakatiis ni Tonton at umupo ito habang nanonood. Si Vincent naman ay tinuloy ang pagvivideo. Sa bahay naman ni Tessie ay abala si Robert sa pagpapatahan sa anak nila. Pinadede niya ng breast milk na naipon sa ref at pinainit na lang ng lalaki. Oo, sige na baby. Tana. Patuloy sa pagsasayaw si Robert. Habang nasa kwarto siya, ay napatingin siya sa bahay ni Clark. Napansin niyang bukas ang ilaw sa kwarto ng namatay na binatilyo. Nabalitaan ni Robert ang nangyari kay Clark. Kaya nagtataka ito nang mapansing maliwanag ang kwarto sa loob. Bigla na lamang namatay ang ilaw at inisip na lang ni Robert na baka pumasok ang ina ng yumao. Napansin niyang tulog na ang anak kaya hiniga niya ito sa crib. Umupo sa kama si Robert at tinignan ng pictures nilang mag-asawa. Iniisip kung saan siya nagkamali. Hindi mawari kung ano ang naging kasalanan niya para bigla siyang layasan ng misis. Nagring ang cellphone ni Robert at isa itong video call mula kay Tessie. Mabilis niya itong sinagot. Pero nagimbal si Robert sa kanyang nakita. Dalawang lalaki ang kasalukuyang gumagamit sa misis niya. Si Tonton ang humalili kay Jimmy sa paggamit kay Tessie. Diyos ko! Tessie! Napahagulgul si Robert sa sobrang sakit ng kanyang nakikita. Saksi siya sa makamundong pagtataksil ng kanyang misis. Kitang-kita sa video ang pag-i-enjoy ni Tessie habang ginagamit ito ng dalawa. Ang tindi naman ng syota mo, parang Vincent. Wika ni Jimmy matapos itong magsawa kay Tessie at pasipul-sipul pa ito habang bumababa sa kama. Nakipag-high five pa ito sa lalaking may hawak ng videocam na si Vincent. Anong nangyari sa'yo, Tessie? Bakit? Bakit? Oh, Diyos ko. Ano bang ginawa ko para magdusa ng ganito? Hagulgol at pagwawala na ang ginawa ni Robert. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Binababoy ngayon ng mga di niya kilalang lalaki ang kanyang misis at hindi niya alam kung nasaan ito. Dito niya naalalang i-record ang video call pero biglang pinutol ni Vincent ang tawag. Sapat na sa binata ang makita ng mister ni Tessie ang ginagawa nila. Tuwang-tuwa itong maisip na nakalamang siya kay Robert. Patuloy sa pag-iyak si Robert at hindi malaman ang gagawin. Bumaba siya ng bahay at pumunta sa kusina. Kinuha niya ang kutsilyo at itinutok ito sa kanyang leeg. Diyos ko! Diyos ko! Please! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo po ako! Basang-basa na ng luha ang mukha ni Robert. Isang saksak lang at pwede na niyang tapusin ang lahat. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Naghahalo ang puot at hinagpis sa kanyang damdamin. Gusto nang kalimutan ang lahat at mapalaya sa sakit na kanyang dinaranas. At dito niya narinig ang pag-iyak ng kanyang baby. Napakalakas ng iyak nito na dinig niya mula sa ibaba ng bahay. Baby ko! Binitiwan niya ang kutsilyo at bumalik ulit sa kwarto. Naabutan niyang nagising ito at pinatahan niya ang anak. Sinayaw-sayaw niya itong muli. I'm sorry anak. I'm sorry. Muntik na kitang makalimutan. Muntik na kitang iwan. Huwag ka mag-alala anak. Lalaban si daddy para sa'yo baby ko. Magbabayad ang mami mo. Magbabayad silang lahat. Banta ni Robert. Sa loob naman ng boarding house ay pagod na pagod si Tessie matapos itong pagpasapasahan ng mga tropa ni Vincent. Nakatulog ito sa kama habang nagiinuman ng tropa ni na Vincent. Tindi pala talaga ng syota mo, Vincent. Ang lakas ng aroma. Biruin mo. Napapayag mo magpagangbang. Eh yung ex mo dati kailangan pa idroga eh.
Wika ni Tonton. Huwag mo nang banggitin yun pre. Killjoy ka naman eh. Sagot naman ni Vincent. Sorry. Pero pre, sulit na sulit. Ito nga palang bayad ko. Sabay abot ng pera. Good. O kayong dalawa. Wala ba kayong down? Pinagbigyan ko na kayong taste first before pay ah. Ngayon, money down na. Sambit ni Vincent sa dalawa. Discount naman pre. Papadala ko pa to sa nanay ko eh. Hirit ni Jimmy. Ang ina mo. Anong nanay? May negosyo ang nanay mo, ulol. Money down na. Singhal ni Vincent. Umiiling pa ito bago ibigay ang pera. Nagbayad din si Robin pero nagdagdag pa ito. Oh, sobra bayad mo pre. Pagtataka ni Vincent. Score pa ako mamaya pre. Wika ni Robin. Utang, may isa kabayo talaga tong si Robin ah. Sagot ni Tonton. Nasendan mo ba ng video yung asawa niya Vincent? Tanong naman ni Jimmy. Hindi, video call yun. Ang video nakasave na. Kailangan natin to para di magsumbong tong shota ko kung sakali. Ayoko na maulit pa ang trouble natin nung una. Tugon naman ni Vincent. Oo nga. Nakipag-appear si Jimmy kay Vincent. Samantala, pinasok naman ni Nathaniel ang police station kung saan nakatago ang laptop ni Clark. Si Michelle naman ay nasa labas lang ng istasyon at nagtatago sa isang kanto. Tulugang bantay sa evidence room at maingat na hinablot ni Nathaniel ang susi nito tsaka pumasok sa loob. Dito siya nagsimulang maghalughog habang nakasuot ng rubber gloves para wala itong fingerprints. Ilang minuto pa at natagpuan na niya ang laptop. Binuksan niya to. Nagsimula siyang maghanap ng pwede niyang malaman. Gamit ang technical skills niya ay pinasok niya ang digital directory ng laptop at tinignan ang latest activities nito. Dito niya na lamang pumasok sa isang website si Clark at nakuha ni Nathaniel ang URL nito. Kinopya niya ito at pinatay niyang muli ang laptop. Palabas na siya nang mapansing nasa harapan na ng pinto si Detective Santelmo Rodriguez at nakatutok na ang baril kay Nathaniel. Sinabi ko na sa'yo na lumayo-layo ka sa crime scene ko. Ngayon, inuhuli kita sa salang trespassing. Bigkas ni Santelmo. Lihim na nag-hand sign si Nathaniel at taimtim na nagbigkas ng mantras. Lumuha ng dugo ang mata ni Nathaniel at naglow ng kaunti ang katawan niya. Namangha si Detective Rodriguez at di may paliwanag ang nakikita. Astra Harimona! Inactivate ni Nathaniel ang isang spell at nagulat si Santelmo na hindi siya makagalaw. Anong nangyayari? Anong ginawa mo? Tila na paralyze ang katawan ni Santelmo. May mga lihim dito sa mundo na hindi pa naaabot ng isipan mo, Detective Rodriguez. Sa katunayan, 10% lang naman ang nalalaman ng katulad mong normal sa nakatagong lihim ng mundo. Yung iba ay naglaho na, pero ang karamihan ay nakatago lang. At isa ako sa sikretong yon. Ang ginawa kong spell sa'yo ay isang ancient spell. Parang defensive o offensive maneuver lang na nagdedepende sa sitwasyon ng user. Pero huwag ka mag-alala, di ka naman mamamatay. Mawawala din ang pagkaparalisa ng iyong katawan kapag nawalan na ng bisa ang astral activation. Ayoko sanang gawin to sa'yo, pero ikaw na mismo ang nagudyok sa akin na gawin to. Hindi ka naniniwala tungkol sa mga kababalaghan at ang mga katulad ko ang dapat makalam ng totoong nangyayari sa kapaligiran. So pasensyahan na lang tayo, Detective, pero kailangan ko munang bumiyahe sa nakaraan. Nilapitan ni Nathaniel si Detective Rodriguez at tinaligay niya ang kanyang kamay sa mukha nito. Napasigaw si Santelmo nang binalot ng liwanag ang kanyang paligid. Napapikit siya dahil sa lakas ng liwanag. Nakakagulat para sa kanya ang liwanag na ito at maging ang biglang katahimikan. Ang lamig ng paligid ay nawala. Lahat ay nananatili. Papa! Papa! Isang pamilyar na boses ang narinig ni Detective Rodriguez. Minulat niya ang mga mata pero nakakasilaw na liwanag lang ang bumungad sa kanya. Anak? Anak! Asan ka? Leonard, anak! Tawag ni Santelmo. Papa!
Nag-e-echo ito sa paligid at tila naglalaro ang bata. Anak! Magpakita ka! Leonard! Anak ko! Naglaho ang liwanag at bumalik ang paligid sa evidence room. Nakaluhod na si Detective Rodriguez at lumuluha habang nakatayo naman sa gilid nito si Nathaniel. Anong ginawa mo? Gulantang ni Santelmo. Binalik lang kita sa nakaraan. Pinaramdam ko ulit sa'yo ang pangungulila ng isang ama, Detective Rodriguez. At halata sa mukha mo na malungkot ka at parang nagluluksa. Sagot ni Nathaniel. Siya ang anak ko. Namatay siya sa pagkalunod 4 na taon na ang nakakaraan. Nasa picnic kami nun sa beach nang pinulikat siya at malunod. Masyadong malawak ang dagat na yon. At hindi ko marinig ang pagsaklolo niya. Hindi ko man lang nailigtas ang sarili kong anak. Napaluha muli si Detective Rodriguez. Hinawakan siya sa ulo ni Nathaniel. Huwag ka na malungkot, Detective Rodriguez. Ramdam ko kung gaano mo kamahal ang anak mo. At naniniwala ako kung nasan man siya ngayon, masaya na siya at payapa. Pinakita mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal nung nabubuhay pa siya. Napakahalaga para sa iyo ang bawat sandali sa piling niya. Kaya huwag mong ituon ang sarili mo sa nakaraan. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Tanggapin mo ang lahat at makakalaya ka rin sa pait ng kahapon. Wika pa ni Nathaniel. Sino ka ba talaga? Sambit ni Santelmo. Ako si Nathaniel Manalo, ang apprentice ng Dactyls na expert sa spiritual at mythical domains na si Master Takeda. At naparito ako para iligtas ang mga kaluluwa ng Yumao laban sa Revenant at hanapin si Deimos. Nakuha ko na ang gusto ko sa laptop. Ang gagawin ko na lang ay ang hanapin kung saan nag-umpisa ang lahat at tugisin ang mapaghiganting nilalang. Sagot naman ni Nathaniel. Anong gagawin ko, Nathaniel? Binigyan ni Nathaniel ng calling card ng detective at may nakasulat itong Latin. Basahin mo lang ang mga katagang yan sa banayad na boses at matatanggap ko ang tawag mo. Kailangan ko na umalis. Umalis si Nathaniel kasama si Michelle at dumiretso sila sa bahay ni Mrs. Lilibeth. Pinatuloy sila ng mag-asawang tagabahay at dito nila ipinaliwanag ang plano ni Nathaniel. Skeptic man ang mister ni Lilibeth. Nakiusap ang ginang na maniwala. Pumayag ito sa gagawin at dumiretso sila sa kwarto ni Clark. Binuksan ni Michelle ang ilaw sa loob ng kwarto. Naglabas si Nathaniel ng maliit na jar at dumakot ng abo. Gumuhit siya ng pentagram sa mismong sahig ng kwarto. Diyos ko, hindi ba satanisim ang simbolong yan? Tanong ng asawa ni Lilibeth. Ang pentagram po ay ginagamit na noon bago pa lumaganap ang Kristyanismo. Isa tong simbolo na may iba't ibang paggamit depende sa mga nilagay mo para sa gagawin mong ritual. Iba po yung sa Satanism, sir. Paliwanag pa ni Michelle. Napatingin naman sa kanila sandali si Nathaniel at umiling. Matapos ang pentagram ay inilagay ni Nathaniel ang cellphone niya sa gitna. Binuksan niya ito at tinopen ang URL address. Pinatay naman ni Michelle ang ilaw ng silid. 8 sidus ad meridianam, reprobi, quantus ad aeterium, aperta erit mortale, niacampum, dimitere, maledictio. Sabay bukas ng URL at tila may malamig na hangin ang kumalat sa buong silid. Lumayo kayo sa lugar na to! Lahat kayo! Layas! Sigaw ni Nathaniel at umalis ang mag-asawa kasama si Michelle. Sinara ng huli ang pinto. Doon po muna tayo sa baba. Wika ni Michelle. Okay lang ba siya sa loob? Tanong ni Lilibeth. Wag po kayo maglala. Si Nathaniel po ang pinakamahusay na medium at ghoul hunters na kilala ko. Pero bukod dito, may iba pa siyang sideline. Masyadong classified kung babanggitin ko pa yon. Sagot naman ni Michelle. Tumangulang si Mrs. Lilibeth. Isang malalim na ungol mula sa kabilang dimensyon ang umikot sa paligid ng kwarto kung saan nakaluhod si Nathaniel na nasa gitna ng pentagram. Nakabukas ang kanyang cellphone pero hindi niya ito tinitignan. Nakapikit lang siya. Sino ka?
Nag-i-echo ang boses ng isang babae na tinatanong si Nathaniel. Ngumiti ang binata. Ako si Nathaniel at naparito ko para makipag-usap sa'yo. Anong pangalan mo? Tanong naman ni Nathaniel. Siya! Lumakas ang espiritual na enerhiya sa loob at tumilapo ng buong kama ni Clark papunta kay Nathaniel. Mabilis na naka-hand sign si Nathaniel at gumawa ng mantra. Astra Burmahara! Isang spiritual defensive shield ang sumalag sa malaking higaan at nabali ito. Sa lakas ng ingay ay narinig ito sa baba at napatayo si Mrs. Lilibeth. Anong nangyayari sa itaas? Nag-aalalang tanong ng ginang. Ano man ang marinig niyo, ma'am, wag po kayong matakot. Hanggang naroon sa loob si Nathaniel, wala po kayong dapat ipangamba. Sagot ni Michelle. Sinusubukan mo akong saktan pero hindi ito kaya ng espiritual na enerhiya mo. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko. Anong pangalan mo? Tanong muli ni Nathaniel sa loob ng silid. Lumamig ng todo ang silid na parang nasa loob ng freezer. Kita na ang usok sa bibig at ilong ni Nathaniel sa tindi ng lamig. Binabalaan kita. Tigilan mo na ang panunubok sa akin kung ayaw mo magsisi sa huli. Banta ni Nathaniel. Patuloy ang paglamig ng paligid na nagsimula ng magyelo ang mga gamit. Chorus Angelorum, Laudate Dominum, Aplectere natos tuos divinam, me mali quod involvit, et reducun continenter circumme, in nomine Domini, Sancti Lumine. Lumiwanag ang katawan ni Nathaniel nang ibuklat niya ang mga mata ay sumabog ang liwanag ng holy light sa paligid. Malakas na umungol ang espiritong nilalang na nasa paligid. Kahit anong gawin mo, hindi ka magwawagi sa kasamaang binabalak mo. Magsisisi ka kapag inulit mo pa ang panunubok mo sa akin. Ngayon, sabihin mo na ang pangalan mo. Sigaw ni Nathaniel. Ebora! Mahabang sigaw ng babae. Okay, Ebora. Ipakita mo sa akin ang nangyari. Umikit si Nathaniel at tumahimik ang paligid. Nakita niya ang imahe ng isang dalaga. Masaya itong kasama ang kasintahan. Mga alaala ng kanilang pagsasama at relasyon. Bawat araw ay tila langit para kay Ebora. Bawat araw ay busog siya sa pagmamahal at pag-aalaga ng lalaki. Subalit lahat ng ito ay pawang kasinungalingan lamang. Dinroga si Ebora ng kanyang minamahal at nawalan ito ng lakas. Ipinain ito sa mga tropa ng lalaki. Inabuso at paulit-ulit na ginamit. Sinaktan, pinagsasampal, tinadyakan at pinalo. Sinunog ng upos ng sigarilyo sa kanyang ari at kinuna ng video ng mismong kasintahan niya. Binayaran ng mga lalaki ang kasintahan niya. Sinubukan niyang makatakas pero hindi na niya nagawa. Wala nang takas si Ebora. Alam nilang magsusumbong ito kaya ipinaliwanag sa kanya ang blackmail video na nakuha na ikakalat nila kapag kumanta siya. Tinorture pa siyang muli para makasiguro ang grupo. Pinaso ng sigarilyo ang mga mata niya at pinutol ang dila niya. Dito siya pinakawalan ng grupo. Sa tindi ng kanyang sinapit, nawalan siya ng pag-asa. Bagay na nalaman ng kanyang mga magulang. Naisumbong niya ang lahat sa mga pulis sa pamamagitan ng pagsulat. Hindi natagpuan ang mga humalay sa kanya. Dito niya nalamang alias lamang ang ginagamit na pangalan ng mga lalaki. Kasama na dito ang kasintahan niya. Nakatanggap siya ng isang mensahe ng pagbabanta. Dahil sa ginawa niya, ikinalat nila ang video niya. Edited ito para siya lang ang siguradong makilala. Pinagpiestahan ng publiko ang gangbang sex video scandal niya. Hindi na nakayanan ni Ebora ang lahat. Tinapos na niya ang buhay niya. At nanumpa na siya ay babalik at pagbabayarin ang sino mang makapanood sa video niya. Tumahimik muli ang lahat. Dahan-dahang binuksan ni Nathaniel ang mga mata niya. Dito na wala na ang presensya ni Ebora sa paligid. Naglaho ito na parang bula. Kinuha ni Nathaniel ang cellphone niya at lowbat na to. Binuksan niya ang pinto at dumiretso sa ibaba kung saan naghihintay ang mga kasama niya.